Hello mga negosyo, I am AJ, working as a technical support dito sa Aira. So for today's video, ituturo po namin ang basic setup ng ating 3-in-1 e-loading machine. So kapag na-receive nyo po ang machine, ito po ang itsura ng ating machine. So sa interface is ipapakita rin po namin dito sa video yung actual na setup ng ating 3-in-1 e-loading machine. Ito po ang ating mismong plug. So i-connect lang natin siya dito sa mismong outlet natin. So, yun, may feedback sound siya na nag-power on na yung machine natin. So, ang unang mapapansin natin yung is LED light ng coin slot, then yung sa mismong bill acceptor. So, kung mapapansin po natin, hindi pa nag-power on yung mismong tablet, which is dapat power po natin siya sa likod. Dito po sa likod. So, may power button din po siya sa loob. So, hold lang po natin. So, makikita po natin na nag-charge po siya yan. So, indication po na working po yung tablet. Tapos, i-hold lang natin yung mismong power button po sa loob ng Mendo machine. So, yan po. Sign po na nag-power on na po siya. So wait lang po natin ng mga siguro mga 30 seconds po bago natin siya ma-fully reboot. Eto po. After po natin i-long press yung power button sa likod ng tablet, magre-reboot po yun o maglo-loading po yung sa tablet natin. Ito na po yung lalabas sa kanya. So tulad nung nabanggit po namin sa 3-in-1 e-loading machine natin, meron po tayong prepaid e-load, meron po tayong cashing services and bills payment po. So kung may mapapansin po tayo, may isa po tayo ditong Incore Credits. Ito po natin makikita yung sukli na meron ang number ng isang customer. So isa po muna tayo sa prepaid e-load. Pag-click po natin yung prepaid e-load, click proceed po. Then ito po yung mga available na billers or load na pwede natin gamitin. So dito po, try na po natin mag-load sa dito. So make sure lang po palagi na tama po yung number. Lagi po natin ipapaalala sa customer dahil pag mali po yung input nila is customer fault na po ito. So kunwari, 10 pesos lang. Enter po tayo. Tapos, magpasok po tayo ng pera sa bill acceptor. Yan. Kunwari 50. So wala tayong barya. Yan. Mag-processing po siya. Then yan po. Processing transaction. Wait lang po natin pumasok. Then yun po. Yung sound na yun. Ito po yung pinakamagiging resibo natin. Pwede po natin picturean para po sa customer. So ito po. Yan. Pumasok na po yung load sa ating cellphone. So magno-notification po sa ating cellphone na pumasok na yung niload natin. So on time naman siya napasok sa SIM card. Yan. So ayun na po. Transaction successful naman na po. So andito po yung mga details ng ating transaction po. For next transaction po natin, back lang po natin. Then try po natin sa cash in services po. So click lang natin yung cash in. Kunwari sa GCash po tayo mag-cash in. Input lang po tayo ng number. Then tulad po nung nabanggit natin kanina, dapat po tama ang number na ilalagay. So kunwari 50 pesos po, turn natin. Then yan po. So may reminder po tayo dito na every 8,000 po. Pag nag-exceed na po sa 8,000 ng cash in ng customer is less na po ito na 2% in any amount po. So sa customer naman na po ibabawas yon. So proceed po tayo sa pag-insert ng paper bill. Yan. Pina-loading po siya. Indication po na pumasok yung cash in natin. So yan po. Ganun ulit. Makikita rin po natin sa ating GCash account. So, on time din po siya mag-text sa ating number. So, ito po. Makikita po natin sa cellphone. Yan, actual po. Real time din po siya papasok. So, yan. Then, pag successful na po, pwede na po na tayo mag-proceed dun sa next services natin. Meron naman po tayong bills, payment. So, ayan, may data privacy consent po ulit siya. Then, proceed lang. Tapos, hanapin lang po natin yung billers na kailangan natin bayaran. Kunwari, ito po. Input tayo ng billers. Kunwari, magbabayad po tayo ng certain amount. Then, input lang po yung details na kailangan. Ito po, dito number po ang kailangan sa kanya. Then, input lang po yung name. Yan. Tapos, pay now lang po. Yan. Check nyo po muna yung mga details na na-input natin. Pag transaction successful na po tayo, pwede na po tayo mag-back. Then tulad po nung napansin nyo kanina, so mga sobra po yung pera na naipasok natin sa kanya. So para makita po natin kung magkano po yung sukli ng number na ginamit natin is dito lang po tayo sa Incore Credits. Yan. So sa Incore Credits po, yan tulad nung sabi is ang hinihingi niya yung account number po. Input lang po tayo nung number na ginamit natin kanina para ma-check po natin yung current credits po. So, input natin siya. So, yan. Makikita po natin dito yung number, yung credits balance, then, and po, yung mga transaction na ginawa natin. Tulad nung niload natin kanina, tsaka yung sa
bills payment. So yun po, makikita natin yung i-load. Kung nag-load po tayo kanina, yung 10 pesos po sa dito. So succeed po siya. Makikita rin natin yung ang status sa kanya. Then sa e-wallet cash in. So since iba yung number na ginamit natin, di natin makikita kasi iba yung number. So dito sa bills payment, ayan, makikita natin yung binayaran natin kanina sa Skyro po. Succeed naman din po siya. So yun po, ito po yung mga basic namin na pag-setup natin sa e-loading machine. So kung may tanong or may mga inquiries po kayo, please message us on our Facebook page. And thank you! Connect kita